Maraga sa pagpala ko sa atin yan. Para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 24 sa versikulo 1 hanggang versikulo 2. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abiyo at ang 70 sa mga leader ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin at ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok. So ang passage na to ay patungkol dun sa pinapagawa ni Lord kay Moses, na si Moses ay pinapupunta doon sa tuktok ng bundok at yung mga leader naman ng Israelites ay nandun sa paanaan ng bundok. So kung titignan natin ito, masasabi natin na ito ay isang command conference. Kasi ng mga panahon na yaon, kailangan nila na sakupin yung promised land or yung land of Canaan. At syempre, so mapapansin natin na sa panahon noon, sila ay sinasakop nila yung promised land. So sa panahon natin ngayon, hindi na yan pwede. Kasi kung gagawin mo yan sa panahon natin ngayon, baka makulong ka. Kasi lalabas na land grabbing na yan at illegal yan sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya biblical principle na lang siya. So, pero ang kabutihan, kasi nasa New Testament tayo, nasa modern world na tayo, ano pinapagawa na sa atin ni Lord? So, meron ng discipleship. Okay? Kaya may discipleship na. So, bakit si Moses nandun sa tuktok, tapos yung mga kapwa niya leader nandun sa paanaan ng bundok? So, bakit kaya? So, nung panahon kasi yaon, si Moses ay ang kanang kamay ng Diyos. At syempre, may mga command si Lord na exclusive lang para sa kanyang kanang kamay. So, depende na yun kay Moses kung paano niya i-rely yung message o yung strategy doon sa mga kapwa niya leader. So, tatandaan natin na ang ministry ay warfare o gera. So, kapag nasa gera ka, kailangan may battle plan ka. Pero bago magkaroon ng battle plan, syempre may command conference muna. O, diba? Ganun si Lord eh. Kaya bago mo umpisahan ng ministry, dapat pumunta ka muna sa harapan ng Diyos para magkaroon kayo ng command conference. At hindi mo dapat yan susuluhin ng ministry. Dapat meron kang kasama mga co-leaders mo. So, sino ang mga co-leaders mo? Buti na lang sa church namin mayroong discipleship. So, meron akong mga fellow leaders. At may leaders din ako. At syempre, kasi sa panahon natin ngayon, kung panahon ni na Moses, kailangan nilang sakupin yung promised land. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin sakupin na maging disipulo ng Panginoong Hesus ang buong Pilipinas. Okay? Pero saan yun mag-uumpisa ng pagsakop sa Pilipinas? Mag-uumpisa yun sa iyo. Pero kailangan may command conference muna. Kaya kailangan talaga may intimacy kay Lord. So, kapag may command conference, so, yung strategy na galing kay Lord ay ibababa sa iyo at sa fellow leaders mo, at yung mga leaders mo naman, bahala na silang i-distribute yung strategy sa kanilang mga pinamumunuan. Kasi hindi naman ka naman pwede na mag-ministry ka na wala kang strategy or hindi ka uma-attend sa command conference. Delikado rin yan. So, yun. Si Moses, kasama niya sa baba ng bundok yung mga fellow leaders niya. So, ikaw, sino ang mga fellow leaders mo? So, kailangan sama-sama kayo sa harapan ng Diyos. Hindi nagkukontrahan. At dapat yung planong galing sa Diyos ay malinaw sa kada leader. Hindi pwedeng yung strategy ng isa ay iba sa strategy ng isa. Baka kinalaunan yan, nagkontrahan pa kayo. So, ngayon, alam nyo na kailangan talaga ang